Bukod sa mainit na sabaw, matapang na kape at small but terrible na bulkan, there's more to know in Batangas, mga ka-wonder. Biyahe na! Sa isang isla sa Batangas, matatagpuan ang libu-libong klase ng isda at daan-daang uri ng corals at lamang dagat. Pero ang ilan sa mga ito, endangered species na. Swertehin pa kaya tayong may makita nito? Para sa mga may sweet tooth, kakasaba kayo sa pagkaskas ng inyong mga ngipin para matikman ang kanilang tradisyonal na pampatamis, ang pakaskas. Kaming mga Batanggenyo, walang inuurungan. Ang 3 dekada na ang paggawaan ng balisong na ito sa Taal, not the usual balisong ang ibinebenta. Ang balisong rito, may baliki at may balikomb. Ano po tawag dito, balisoklay? Balikom. Balikomb. Huwag tayong nangingialam. Balikomb ang tawag, hindi balisoklay, okay? At ang tradisyon ng pagpapalayok, patuloy na pinagyayaman ng isa sa pinakamatandang mamamalayok sa San Juan. Magluluto naman ako ng isa sa aking version ng Glomi sa obrang palayok ni Nanay Crescencia. Nilutuho natin to sa uling dahil iba din ang lasa ng pagkain kapag niluluto sa uling. Mag-wonder sa Batangas. I wonder ano-ano ang mga tradisyon at yaman ng Batangas na in pa rin. Ang bayan ng Taal sa Batangas, dinarayo dahil Instagram-worthy na Bulkang Taal. Pilgrim site na Taal Basilica at nagsasarapang pagkain. Pero may isang matapang na sagisag ang Taal na nanganganib daw tumiklop sa hamon ng modernisasyon, ang balisong. Na ang ibig sabihin, baling sungay, maaaring sa kalabaw o sa usa. Ang sinaunang balisong kasi, yari daw sa sungay ng kalabaw. Pero alam niyo ba mga ka-wonder, na ang balisong tinatawag ding 29? Ayon kasi sa kwentong bayan sa Taal, may isang mandirigmang Pilipino noon na nakapatay umano ng 29 katao gamit ang balisong. At simula daw noon, ang balisong naging simbolo na hindi lang sa katapangan, pati na rin sa husay ng Pilipinong panday. Kamustahin natin ang industriya ng balisong sa Taal. Perfect! Lakas maka-action star Empoy, pero dayuhin na muna natin ang mga manggagawa natin dyan ng balisong. At sa aming paghahanap-hanap ng paggawaan ng balisong, nakilala ko sina Ma'am Puweng at Tatay Leo, dalawa sa pinakamatandang gumagawa at nagtitinda ng balisong sa Taal. Nandito tayo sa Taal, Batangas at nandito tayo ngayon sa pamamahay ni Mang Puyeng na kung saan siya ay isa sa gumagawa ng balisong dito sa Batangas. At hindi lang pang Pinoy na balisong ang kanyang ginagawa, kundi pang international din. Ang internasyonal ang Ayun na. aming ginagawa. Ayan na, si Mang Puyeng. Depende sa order ng buyer. Pwede mo pa sa amin ituro kung paano gawin ang balisong. Sige. Ang unang paggagawa ng balisong, gagawa muna tayo ng handle. For today's balisong, ang susubukan nating gawing handle ay buto ng baka. Pwede magsilipan tayo. Pwede naman natin silipin. Nakikita ko yan yung mata mo. Grabe, ang cute mo dyan, ang cute mo dyan. Una mo nang lalagariin ang buto sa habang 29 cm. Hirap, ano? Pwede maging sports to. Papawisan ka eh. Ayun na. Yan na. Matapos putulin ang buto, sunod namang itong pupukpukin.
Para medyo ma-presya ang loob, kailangan palo-palo ilan. Mm. Yan, press. Ayun na. Finish! Okay na po. At saka naman, hahasain ang blade. Medyo humina ang balisong noon. So, naisipan ko, walang mangyayari sa balisong. So, ginawa ko, nag-ibang bansa ako. Itong sa henerasyon na to, may mga bata ba na willing at gustong matuto ng paggawa ng balisong? Masasagot kita dyan. Sa ngayon, wala nang willing na gumawa ng balisong. Especially, mga anak mo, meron ba? Especially, mga anak ko, gusto kong manturuan siya, pero sa isip ko, mas mabuti sa kanila ang makapagtapos ng pag-aaral para maiba naman ang kanilang hanap buhay, trabaho. Yung sinapit ko na paggawa ng balisong, kung anong hirap, parang ayaw ko na ipadana sa mga anak ko. Mga Commander, kanina, kung nandun tayo sa paggawaan ng balisong, ngayon naman, nandito tayo sa tindahan, pero parang meron ako nakitang kakaiba. Balisong, pero gawa sa parang suklay. Ano po tawag dito, balisoklay? Balikong. Balikong. Yeah, balikong. Huwag tayo nangingialam. Balikong ang tawag, hindi balisoklay, okay? Sa gitna ng Isla Verde sa Batangas, ang islang tinaguri ang Center of Marine Biodiversity sa buong mundo. May isang matamis na tradisyong unti-unti na raw nilalamon. Hindi ng alon ng dagat, kung hindi ng mabilis na pagkalimot. Pero sa islang ito, may isang uri ng tamis na hindi nagmumula sa tubo, kundi sa matatayog na puno ng buri. Ang malalatik o sangkaka sa unang tingin ang ipinagmamalaking pakaskas ng Isla Verde. Isang tradisyonal na panghimagas na nakalagay sa maliit at pabilog na sisidlan na gawa sa dahon ng buri. Kadalasang ginagawang candy o pampatamis sa mga pagkain. Pero para kay Rolly na laking Isla Verde, ang pakaskas hindi lang basta pampatamis. Ito raw ay produkto ng tiyaga, pawis at determinasyon na pamana pa mula sa kanilang mga ninuno. Nung maliit pa ako, nakikita ko na yan ang gagawa. Pakaskas na yan. Matagal ng panahon niya ang ginagawa. Kahit na mahirap, amin pinagpipilit at palibasa nga, wala kaming hanap buhay kundi yan. Pero sa paglipas ng panahon, ang tamis ng pakaskas tila unti-unting tumatabang. Kami lang gumagawa dito sa aming barangay na ito. Dahil mapakahirap nga nito eh. Kahit marunong sila manggawa, hindi kayanin. Kaya gamit ang kanyang mahigit ilang dekadang kaalaman sa paggawa ng pakaskas. Patuloy na itinataguyod ni Rolly ang paggawa nito at itinuturo sa mga susunod na henerasyon. Dala ang kanyang sandatang itak at timba na lalagyan ng katas ng buri. Umaga pa lang, inaakyat na ni Rolly ang puno ng buri malapit sa kanilang bahay. Pagdating sa tuktok ng puno, kakaskasin ng buri at papatuluin ang katas ng buri na gagawing pakaskas. Ang katas ng buri pakukuluan sa isang malaking kawa para lumabas ang taglay nitong tamis. Pakukuluan na hanggang sa lumapot. Mga 2 oras yan mahigit para tuloy ang luto. Kapag lumapot at lumagkit na ang katas ng buri, sunod namang aayusin ng kanyang asawa ang mga kasitas na gawa mismo sa pinatuyong dahon ng buri.
Ito yung kasitas na lalagyan ng yung niluluto ng pakaskas. Pinatutuyo muna, tapos pag tuyo na, saka puputulin ng ganito. May sukat ito para makatulad ng ganito. Ang mga gawang kasitas, lalagyan ng lutong pakaskas. At saka pagpapatong-patungin gamit ang tali na gawa rin sa buri. At saka ibebenta sa halagang 70 hanggang 100 pesos kada tali. Ang bawat piraso ng pakaskas, bunga ng isang mabusising sining. Mula sa pag-akyat sa matayog na puno ng buri, hanggang sa nakakangawit na pagluto sa mainit na talyasi. Ang bawat sentimong ibinabayad dito, katumbas ay pawis at tiyaga ni Rolly. Ang pakaskas, isang matamis na paalala na ang yaman ng Isla Verde, hindi lamang matatagpuan sa ilalim ng karagatan, kundi pati sa puso ng mga taong patuloy na nagpapanatiling buhay ang kanilang kultura. Kung tapos ng mamasyal at mag-swimming sa dalampasigan, destination under the sea naman ang subukan sa Batangas. Isang oras na biyahe sa bangka mula Tabangaw Port, mararating ang Isla Verde, na matatagpuan sa dulong bahagi ng Batangas City at norte ng Mindoro. Gaano man kaberde ang mga lupain sa isla, hindi raw ito ang dahilan kaya pinangalanan itong Isla Verde. Ang totoo niyan, ipinangalan daw ito kay Kapitan Juan Verde na siya nakatuklas sa isla noong 1570s at pinaniniwalaang sila ang nagdala ng Kristyanismo sa lugar. Bukod sa baybayin, ang dinarayo raw talaga sa isla ay ang kailaliman ng dagat. Ang Isla Verde kasi nasa gitna ng Verde Island Passage na bahagi ng Coral Triangle, na siyang sentro ng marine biodiversity sa Indo-Malay Philippines Archipelago. Karaniwan ngang nagiging misconception yun, no, na ang Isla Verde ay equivalent din sa Verde Island Passage. When in fact, yung Verde Island Passage, maraming nakapaloob dito na mga probinsya, kabilang na ang Batangas, ang Oriental Mindoro, ang Occidental Mindoro, ang Romblon at saka ang Marinduque. Kaya noong 2005, idineklara ito ng marine biologist na sina Kent Carpenter at Victor Springer bilang Center of Marine Biodiversity. Nasa higit 1,700 na species ng isda at 300 klase ng corals ang matatagpuan dito. Hindi man pwedeng makapangisda, welcome naman ang mga turista na mag-sightseeing at mag-snorkeling. Gaya ng kawander natin na si Danielle, na ang goals daw ngayong tag-init to beat the heat underwater. Kaya ang exciting water adventure sa Isla Verde, umpisahan agad natin sa snorkeling. Para ma-enjoy ang snorkeling, sasamahan tayo ng local tourist guide na si Jason. Kaya mo yan, Danielle? Mukhang na-enjoy mo na, Danielle. Nung nag-snorkeling po kami, madami po kaming nakitang corals. Super worth it po. Kasi po, ang dami po makikita na isda na hindi po kayo familiar, tapos super makukulay po.
Pero kung mas gusto ng extreme water adventure para mas ma-appreciate ang ganda ng underwater world, libre ang free diving dito. Pagdating naman po sa tinatawag natin ng mga free diving, pwede naman po sila mag-free dive dito sa atin. Basta lang po meron silang instructor. Sa ganda ng ilalim ng dagat, mapapastrike a pose talaga kasama ang mga coral at mga isda. Biruin nyo, sa Pilipinas matatagpuan ang Center of Marine Biodiversity. Maliit man ang isla sa inyong paningin, may ganda at yaman itong di pwedeng maliitin. Ang 76 taong gulang nating ka-wonder na si Nanay Crescencia, halos 8 dekada ng katuwang ang putik sa pagbuo ng pangarap. Sa murang edad kasing 12, sa halip na lapis at papel ang hawak, mga palayok ang tanga ng kanyang mga kamay. Sino po ang nagturo sa inyo? Pinagturo. Ang aking magulang, siya ko nilakhan. Wala naman trabaho ngayon, di. Ang aking ama, dala ang mga palyok, wala ko sa mga bahay-bahay na pamalit ng palay. Yung ikalabubuhay namin ng panahon. Pero I wonder, bakit kaya mga babae ang kadalasang gumagawa ng palayok noon? Sa ating kasaysayan, ang paggawa ng palayok ay hindi lamang isang sining. Ito ay isang gawaing nakagisna na itoka sa mga babae bilang bahagi ng tinatawag nating division of labor. Di tulad ng makabagong palayok, ang bawat palayok na gawa ni Nanay Crescencia dumadaan daw sa mabusising proseso at tradisyonal na pamamaraan. Mula sa putik, mamasahin ng luwad na parang tinapay. Ang minasang luwad, sunod na ilalagay sa potter's wheel o kung tawagin, gulong. Ihuhulma ang putik sa korteng mangkok at saka ito ibibilad sa loob ng mahigit na 1 oras para tumigas. Pinapatuyo siya, ma'am, para kumbaga po mapukpok siya ng ayos kasi hindi po siya mapupukpok kapag kayong malambot pa. Kailangan po talaga siyang ibilad sa arawan. Kapag sakto na ang tigas ng luwad, mano-mano na itong huhulmahin sa korte ng palayok gamit ang mga bato na may iba't ibang sukat at tablang pamukpok. Pupukpukin ang luwad ng paikot hanggang bumilog at lumalim. Patuloy pang pupukpukin para kuminis. Sa pagpukpok ng palayok, nasusubok daw ang galing ng isang magpapalayok. Ang paggawa ng palayok hindi raw basta natatapos sa paghuhulma nito. Dahil ang mga nahulmang palayok, muli itatabi sa loob ng ilang araw para mas lalong tumigas at di mawala sa hulma. Sunod itong isasalang sa pugon na gawa sa kawayan hanggang sa tuluyan itong maging palayok. Ang sining ng pagpapalayok na patuloy na itinataguyod ni Nanay Crescencia sa loob ng 8 dekada. Gagamitin ko naman sa pagluluto ng isa sa mga pinagmamalaking pagkain ng mga Batanggenyo, ang malasa at malapot na lomi ng Batangas. Usually, ang palayok ginagamit ko yan sa pagluluto ng isda. Lalo na yung produktong Batangas din, yung sinaing na tulingan. Dito ho nila niluluto sa palayok. Pero sabi, mas masarap daw po ang lasa ng lomi kapag niluto sa palayok. Sa pagluluto ng lomi, unang magigisa sa mainit na palayok. So pag naluto-luto na po ito, pwede na ho nating ilagay ang karne ng baka. Kapag luto na ang karne at atay ng baboy, sasabawan at hahayaang kumulo. Sunod na ilalagay ang lomi noodles. Lagyan natin ng kaunting pampalapot, cornstarch. Haluin ito para hindi mamuo. Matapos ang ilang halo rito at halo roon, ihalo ang beet, i-beat ang mga itlog at dahan-dahang ibuhos sa sabaw. Talagang kakaiba luto sa palayok. And there you have it! Ang mainit, malapot at siksik sa sarap na Lomi Batangas made with love sa OG Palayok ng Batangas. So, eto na mga ka-wonder, tikman na natin ang niluto kong lomi sa palayok. Lagyan natin ng kaunting
Kalamansi, di ba? Normally, ganyan pag kinakain siya. Lagyan natin ng kalamansi para mas malasahan natin ang lomi. Sarap! Ang ganda ng Isla Verde, isang paalala na hitik tayo sa yaman ng kalikasan. Pati na sa mga tradisyong patuloy na pinatatamis at pinagyayaman. Hanggat may putik na pwedeng hubugin at talim na kayang hasain. Batangas is the one to beat. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang social media accounts ng iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano po, magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!